Ako po ay humahanga sa inyong lahat, mga kapatid, sapagkat sa kabila po ng matinding init, ay narito pa rin kayo. Kaya purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Nangangahulugan lamang, mga kapatid, na ang pananampalataya natin sa Panginoon ay mainit din. Dahil hindi tayong kayang pigilin ng panahon na mainit para ang ating Diyos ay hindi natin masamba ng sama-sama ngayong umaga. Kaya nga po, mga kapatid, ngayong unang araw ng isang linggo na ito ay magsisimula po tayo ng panibagong series natin. Ang title po ay Init ng Pananampalataya. Kasi naniniwala ako na dahil sa init ng panahon, ay yung definition ng salitang init ay talaga namang alam na alam natin. Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, yung init ng panahon ay nararamdaman natin. Subalit, mga kapatid, kumusta naman ang init ng ating pananampalataya? Yun po ang tanong natin. Who knows? Kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng mainit na panahon ay para maalala natin ang ating mainit na relasyon sa Kanya at ang ating mainit na pananampalataya. So yan po ang series natin sa mga susunod pang malinggo, Init ng Pananampalataya or Faith on Fire. Parang tayo ngayon ay inaapuyan sa init ng panahon. Subalit, sa kabutihan ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng sapat na lakas para makarating dito at pakinggan po natin ang kanyang mga salita. Specifically, tungkol sa pananampalataya at ang init nito. At ang ating pong series verse ay matatagpuan po natin sa 2 Korinto, chapter 4, verse 16 hanggang 18, na ganito po ang sinasabi. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob, sabi po ni Apostol Pablo. Kahit na kaunti-unting umihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu, ang sabi niya. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sinasalarawan po sa atin dito, mga kapatid, ang mainit na pananampalataya ng mga apostol. Na ano pat, kahit ano ang gawin ng kaaway, ay hindi po sila mapigil sa kanilang pananampalataya. Sa halip, mga kapatid, na humina ang kanilang pananampalataya sa harap ng mga pagsubok, ay patuloy na lumalakas ang kanilang espiritu. Madalas po nating marinig yung kasabihan, the body is weak, the spirit is strong, but the body is weak. Yan po ang kasaysayan ng buhay natin, ng bawat isa sa atin sa mundong ito. Ang ating pisikal na katawan ay bumibigay, pero dahil sa pananampalataya, patuloy naman na lumalakas ang ating espiritu. At nawa ay nag-iinit ang ating mga espiritu. At makikita rin natin na ang isang pananampalatayang mainit, na katulad ng ipinakita ng mga apostol, ay isang uri ng pananampalataya na umaasa sa gantimpala ng Diyos. Kaya mainit yung pananampalataya. Una, habang nananampalataya, nagpapatuloy na lumalakas ang espiritu. Kaya yung pananampalataya lalo pang umiinit. If you realize na yung mga kahinaan ng katawan mo ay nadadaig ng iyong espiritu,
lumalakas pa ng lumalakas ang init ng iyong pananampalataya. At kasama pa ron, mga kapatid, kapag may paniniwala ka sa katotohanan na sinasabi ng Diyos, na meron siyang nakahandang mga reward para sa atin dahil sa ating pananampalataya, at umaasa ka rito sa mga gantimpalang ito, patuloy din na umiinit ang iyong pananampalataya. At ang mainit na pananampalataya, mga kapatid, ay nagpapahalaga sa mga bagay na hindi nakikita. Tulad po ng sinasabi sa ulihan ng 2 Corinthians chapter 4 sa verse 18, ang sabi, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Napakahirap po sa maraming tao ang maniwala sa hindi nakikita. Na maniwala sa Diyos na Espiritu. At dahil sinanay tayo ng mundong ito, na pag ang isang bagay ay hindi nakikita ay hindi totoo. Scientifically. Kapag ang isang bagay ay hindi mapapatunayan with evidence, physical evidence, ay hindi totoo. Pag hinanap natin ng Diyos at di natin nakita, marami ang hindi tumitingin sa Kanya. Hindi nila alam na yung mga bagay na nakikita na binibigyan ng pagpapahalaga ng mundong ito, maski ng science, lahat yan ay lilipas. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, tulad ng ating Diyos, tulad ng Kanyang mga pangako, tulad ng mga reward na ipinangako niya sa atin, tulad ng buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin, lahat yun hindi nakikita. Pero lahat yun ay magpasawalang hanggan. Sa mata kasi ng tao, ang binibigyan natin ng value, yung bagay na merong physical appearance. Lalo na kapag yung physical appearance niya ay kumikinang-kinang. Di ba? Mahalaga yun. Katulad ng ginto at ng pilak at ng diamante. Pero kapag ang isang bagay ay hindi nakikita, of course, yung bagay na hindi nakikita, kadalasan walang kinang. Dahil wala siyang physical manifestation, ang tingin ng tao, walang kwenta yan. Hindi natin maaasahan yan. Wala tayong mahita dyan, hindi nga nakikita yan eh. Pero hindi nila alam na yung hindi nakikita ay magpasawalang hanggan. Tayo po mga Kristiyano ay sumasampalataya sa isang pangako, sa isang katatayuan ng buhay na walang hanggan kahit hindi natin ito nakikita. Alam natin ang value nun. Mahalaga sa atin yun. Yung pangako na Diyos na buhay na walang hanggan, kaya kahit mainit, nandito tayo. Kahit mainit, umiinit din ang ating pananampalataya. Dahil sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung pananampalataya na nag-aapoy. Nung una-una po tayong manampalataya, mga kapatid, ay grabe ang init ng apoy ng ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Natandaan niyo ba yung very first time? Talaga namang ang experience mo ay top of the mountain. Napakaganda talaga ng experience mo sa iyong pananampalataya. Talagang nag-iinit ang iyong apoy when you realize that God is real, when you realize na mahal ka ng Diyos, when you realize na mahalaga ka pala sa Diyos, nung ma-realize mo na may kapatawaran pala ang mga kasalanan mo, nung lumaya ka na sa kasalanan mo, masayang-masaya ka at gusto mo lahat ng tao sa mundo, madala mo kay Lord. Kung maaari lang lahat ng mga kasalubong mo, madala mo kay Lord. Dahil doon sa init ng iyong pananampalataya.
At ang kasayahan na dala nito ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natin kayang ipaliwanag. Isang kagalakang hindi maipaliwanag hanggang ngayon. Na-experience na natin. But until now, hindi pa natin kaya itong ipaliwanag. At napakaganda sana mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay nagpapatuloy bilang pamantayan ng ating buhay spiritual at buhay pisikal at material. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin ay siyang maging pamantayan o rule ng ating buhay as we live our lives on a daily basis sa ating mga spiritual na ginagawa sa buhay, maging sa pisikal na pamumuhay at maging sa material na pamumuhay. That everything that you have, even your body, ay inaalay mo sa Panginoon. That everything that you do, ay sinasala mo muna kung yung gagawin mo ay tama sa iyong pananampalataya. At kung pananampalataya ay nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya po tayo, binigyan ng pananampalataya ng Diyos ay para pagkatapos ng bigyan tayo ng pananampalataya ay mabuhay tayo sa pananampalataya. Hindi katulad ng paniwala noon ng mga tao, maski ng ibang mga tao magpasa hanggang ngayon. Ay mga bagay na spiritual, wala akong pakialam dyan, wala akong mahihita dyan. Walang pakinabang dyan. Ang sabi pa nga, walang pera dyan. Ang sabi pa nga, kapag ikaw sumusunod sa Diyos, maghihirap ka. Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, pag nanampalataya ka ng totoo sa Diyos, mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka ng buhay, ika nga. Magiging boring ang buhay mo sa mundo, magiging KJ ka sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao will be against you. Kaya marami ang nagdadalawang isip pagdating sa pananampalataya. Pero, dahil ito ay naranasan na natin at napatunayan na natin, yung mga bagay na hindi nakikita, we focus our eyes on those things that are unseen. Like for example, ngayong umaga, nandito tayo, nakikita niyo yung lingkod ninyo na nagsasalita. Nakikita ko yung lahat. Nakikita ko nagpapaypay kayo sa init. Pero, mga kapatid, narito ang Diyos na hindi nakikita. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya yung pagkakaupo mo dyan, kapatid, na sabi mo, sobrang init naman. Huwag mong ipanghinayang yan. Dahil nakikita ni Lord. Sa pagkakataong ito, nakangiti si Lord. Sabi niya, tingnan mo nga naman ng mga anak ko. Napakainit na. Nagtsatsaga pang makinig ng aking salita. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka dahil nakikinig ka sa salita ng Diyos. And that is because you have faith in God. Kaya ka nananampalataya. Without faith, bakit ka pa makikinig ng salita ng Diyos? Without faith, ba't ka pa pupunta rito? Without faith, ba't ka pa magbabasa ng Bible? Bakit ka pa magdi-devotion? Bakit ka attend ng mga activities ng church? Bakit ka attend ng temple group mo? Bakit ka magmi-ministry? Kung wala namang pananampalataya. Pero kung may init ng pananampalataya, ay nagpapatuloy po tayo. At yung pananampalataya natin ang nagiging pamantayan natin sa ating pamumuhay. At nawa ay ito ang nagiging ang nangingibabaw pa rin sa atin bilang mga mananampalataya ay yung ating pananampalataya at ito ang batayan ng ating pamumuhay na mainit, na apoy, na galing sa ating pananampalataya. At dahil ito ang magdadala sa atin ng tagumpay, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ay tutunghayan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa init ng pananampalataya ay nagdadala ng tagumpay sa pamumuhay. Faith on fire brings victorious living.
Marami ang tumatanggi sa pananampalataya dahil ang sabi nila, walang araw pakinabang yan. But we know na pagdating sa pamumuhay, ang pananampalataya pa rin ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Huwag po nating maliitin ang ating pananampalataya. Huwag nating gamitin ang ating pananampalataya pag nasa gipit lamang tayo. So, sa halip, pairalin natin ang ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Masaya, malungkot, katamtaman, masigla, malakas, mahina, tuloy pa rin ang pananampalataya. Bakit po? Dahil sinasabi po mga kapatid sa unang Juan 5:4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kung wala tayong pananampalataya, wala tayong tagumpay dito sa buhay. Kahit pasabihin mong ikaw ang pinakamayaman sa ibabaw ng lupa, kung wala ka namang pananampalataya sa Diyos, hindi ka tagumpay. Pag iisipin natin uli yung concept of eternity, yung concept of timelessness, yung concept of endlessness, napaka-hirap i-describe. Pero, dahil sa pananampalataya, nauunawa natin ang kahalagahan nito. Yung eternity. Kahit isa sa atin dito, o kahit sino man sa buong mundo, hindi po kayang i-describe ang eternity. Because as you are describing eternity, it keeps on going on. Kaya you cannot describe eternity mathematically, I believe. Hindi matatapos pa rin ang description mo, yung mathematical description mo, because eternity goes on at walang katapusan. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay magtatagumpay dito sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay magtatagumpay sa lahat ng hamon ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Because what we believe is something na napakahalaga na hindi rin natin kayang i-describe ang halaga nito. We cannot even describe kapag tayo ay nandun na sa kaharian ng Panginoon kung hanggang kailan ang buhay natin. Sapagkat kung hanggang kailan ang buhay natin ay wala pa rin katapusan. Yung value nun, nung eternity, yun yung hindi mag-grasp ng sanlibutan. But once you are able to grasp it, pag nakuha mo na yun sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala ako na ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tinanong ka, ano ba ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Walang hanggan. Ano ibig sabihin ng walang hanggan? Sabi mo sa kanya, hindi ko kayang i-define. But I believe. Because I have faith. Kaya nga yung kagalakan na yun, mga kapatid, na meron tayo na dulot ng ating pananampalataya ay kagalakan na hindi kayang palitan ng anuman bagay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi kayang tapatan ng anumang bagay na nakikita. At katulad ng sinasabi ng ating verse, sapagkat lahat ng bagay na nakikita ay pansamantala lang. So anong ipapantay mo sa bagay na hindi nakikita na eternal? Wala. Kaya nga in terms of wealth, in terms of riches, ang kayamanan ng isang mananampalataya ay talaga namang hindi matatapatan kahit ng halaga ng buong mundo para sa isang tao.
Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsabi na mas mahalaga pa ang buhay ng isang tao kaysa sa mundo. Yun yung mga bagay na napakalawak, napakadakila na dala-dala natin bilang mga mananampalataya na nagpapainit ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos. At mga kapatid, ang sinasabi nga dito, napagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung napagtatagumpayan? Yung mundo. Yung tukso ng mundo, yung inconvenience ng mundo, yung init ng temperature sa mundo, napagtatagumpayan din natin dahil sa ating pananampalataya. Bakit ba hindi na lang natin gawin na, mga kapatid, cancel ang service natin sa Sunday dahil sobrang init. Hindi po ba? Dahil pa rin sa pananampalataya. Mainit nga ang panahon, pero mainit din ang ating pananampalataya. So, paano tayo magtatagumpay sa pamamagitan ng apoy ng pananampalataya? Paano po natin gagawin yon, mga kapatid? Dalawang bagay po ang ituturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Una, gawing sentro ng pananampalataya ang Diyos. Make God the center of your faith. Ang sabi po, mga kapatid, sa Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, para maisentro natin ang pananampalataya natin sa Diyos, una, ilagay po natin ang ating pananampalataya sa tama. Ilagay po natin ang ating pananampalataya sa lugar. Huwag sa ating sarili. Pag tayo ay sumampalataya na sa ating sarili, babaliwalain na natin ang Panginoon. Huwag din nating ilagay ang ating pananampalataya sa sariling talino at lakas natin. Dahil ang talino at lakas natin ay merong hangganan din. Hindi po ba? Kasi yung word na pananampalataya bilang katunayan ng mga bagay na darating at katuparan ng mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, paghihintay yon sa hindi nakikita. And so, pag ang pananampalataya mo ay nilagay mo sa sarili mo, sa talino mo at sa lakas mo, lahat yan may manifestation. Yung sarili mo, nakikita ka as a physical being. Yung talino mo, nakikita sa iyong mga kilos. Yung lakas mo, nakikita sa performance ng iyong katawan. Pero lahat yon ay magwawakas. Kaya hindi magandang ilagay doon ang pananampalataya natin. Dahil by definition, ang pananampalataya ay para sa mga bagay na hindi nakikita at hindi pa nangyayari. Kaya, huwag din nating ilagay ang ating pananampalataya sa kayamanan. Pwede naman tayong may kayamanan, pero huwag nating kalilimutan si Lord. Pag binasa po natin ng Bible, marami pong karakter sa Bible na mayayaman. Isa na ron si Abraham. At yung mga alagad ng Diyos na mga naging hari, mayayaman yun. Pero, ang kanilang pananampalataya ay wala sa kayamanan kung di nasa Diyos. Nakafocus pa rin sa Diyos. Huwag din natin ilagay ang ating pananampalataya sa ating karir. Dahil meron tayong karir, pinabayaan na natin si Lord. Tandaan natin, kapatid, yung karir natin, hindi rin magtatagal yan. Iiwanan din natin yan. Hindi natin madadalihan doon sa langit yung ating karir. So, ang pananampalataya natin, ilagay natin sa Diyos lamang. Huwag din natin ilagay ang ating pananampalataya sa hanap buhay o trabaho. O sa pag-aaral.
Binigyan tayo ng trabaho, binigyan tayo ng hanap buhay, binigyan tayo ng negosyo. Huwag nating ilagay ang pananampalataya natin doon kung hindi sa Diyos pa rin. Lahat ng mga binanggit kong rito na hindi dapat lagyan, pagkalagyan ng ating pananampalataya ay mga blessing lamang. They are good, they are blessings. Pero pag ang pananampalataya mo nilagay mo na sa blessing at inalis mo na sa blessor, which is our Lord, wala na namang mangyayari. Wala na namang sa tamang lugar ang iyong pananampalataya. For our faith to work and for us to be victorious with our faith in this world, kailangan ang pananampalataya natin ay nakatutok lamang sa Diyos. Huwag din natin ilagay ang ating pananampalataya sa ibang tao, kundi sa Diyos pa rin lamang. Kailangan po nasa lugar yung ating pananampalataya. So, on any given Sunday or first day of the week, tanungin mo yung sarili mo, sino ba ang unahin ko? Ang karir ko, ang negosyo ko, ang hanap buhay ko, ang kayamanan ko, ang mga tao, ang gusto ko, ang layaw ko, o ang Diyos? Uunahin mo ang Diyos dahil ang pananampalataya mo ay para sa Diyos. Nawawalan ng bisa ang ating pananampalataya kapag hindi nakafocus sa Diyos. At pag nawalan ng bisa ang ating pananampalataya, hindi natin madadaig ang mundong ito. Pero pag patuloy ang ating pananampalataya na mainit at umaapoy, hindi lamang natin madadaig ang mundong ito, magtatagumpay pa tayo. Amen po ba? Katulad ngayon, nandito tayo, napakainit ng panahon. Pero alam mo, paglabas mo dyan, alam mo, tagumpay ka. May tagumpay. Yun lang masunod mo si Lord, kapatid, itong araw na ito. Malaking tagumpay na yan. Di po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations, brother. Congratulations, sister. Kasi nagtagumpay ka na eh. Sa mata ng tao, kabaliwan ito. Sa mata ng ibang tao, baliwala ito. Pero sa mata ng Diyos, matindi ito. Alam niyo bang nakalista yung attendance niyo kay Lord? Sa aklat sa libro na pinaglilistahan sa langit ng lahat ng ginagawa nating mabuti. It's listed up there. April 28, 2004. Umattend ang anak kong si ganon. Kasi parang alam nyo, sa pananampalataya natin, parang sanay na lang tayo. Every Sunday, we come to church. So parang pangkaraniwan na siya. Hindi po totoo yun. Every time we come to church is a special event between us and the Lord. Di ba? Isipin nyo na lamang mga kapatid, marami tayong mga kapatid ngayon hindi natin kasama. Kasi kung tutusin, kung magsasama-sama tayo, hindi na tayo magkakasya rito. Bakit? Siguro may mga problema sila. Either ang problema nila ay problema talaga o ang problema nila ay nalimutan nila si Lord. Sila ay masaya ngayon sa labas. Pwedeng mangyari yun. Pero, mga kapatid, kailangan nating itutok ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi pag ang Diyos at ang pananampalataya natin ay nagsama, ang bunga ay tagumpay. Ngayon, Panginoon, mga kapatid, sa pagpapatuloy para maging sentro ng pananampalataya natin ng Diyos, kailangan din natin, mga kapatid, na alagaan ang ating pananampalataya. Paano mo alagaan ang iyong pananampalataya? Huwag mong pabayaan. Sino po rito ang may alagang mga pet? May alagang aso, pusa, di ba? Kung minsan, pagka meron tayong alaga, nagsasawa na tayo kasi nakukulitan na tayo. Ayaw na nating alagaan. Hayaan mo siya. Nabubwisit na ako dyan sa maliit na nilalang na yan. Ganon. Ayaw mo nang alagaan.
Pagka ayaw mo na alagaan, ibigay mo sa iba kasi kaya nga ang tawag niya alagang hayop eh. Alagain yan. Hindi po ba? May alaga kang pusa. Nilikha ng Diyos ang pusa para nandyan sa wild, nang huli ng daga, palaka, o whatever. Nilagay mo sa bahay mo, hindi na siya makapanghuli ng palaka. Anong gagawin mo ngayon? Bibili ka ng cat food na mahal. Hindi na siya maka-poop sa labas kasi ayaw mong palabasin. Baka madampot. Kagaya ng isang pusa ni Brother Nelson, lumabas lang, hindi na bumalik. Ikukulong mo ngayon. Bibili ka ngayon ng litter grain kung saan sila pwede mag-poop. Alagaan mo ng alagaan yon, di po ba? Ang pananampalataya, mga kapatid, ay inaalagaan din at hindi pinababayaan. Kaya nga, have you ever wondered bakit sinasabi po sa Hebreo 10:25, huwag niyong pababayaan ng mga pagkakatipon. Bakit? Inaalagaan kasi tayo ni Lord. At gusto niyang alagaan natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, hindi dapat pinapabayaan. Hindi lamang to, hindi dapat pinababayaan, kung hindi pinapalakas pa rin ito. So every time you come here on any given Sunday, lumalakas ang ating pananampalataya. Kapag ikaw ay umattend ng mga activities ng church, lumalakas ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nakaka-encounter ng pagsubok sa gawain ng church, in your ministry, or whatever, nagpapalakas pa rin ito ng ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi sa Biblia, ano man ang nangyayari, sunod pa rin tayo kay Lord. Kasi kahit na yung nangyayari ay hindi natin gusto, nagpapalakas yun ng ating pananampalataya. Lalo na pag nalalampasan natin. Ang pananampalataya rin, mga kapatid, sa pag-aalaga sa Kanya ay dapat na pinapalalim. Paano palalalimin ang iyong pananampalataya? Alamin mo ang salita ng Diyos. Hindi sinabi ng Biblia maging dalubhasa kayo sa salita ng Diyos. Pumasok kayo sa theology school. Mag-enroll kayo sa online Bible course para lumalim ang inyong pananampalataya. Hindi po ang ibig lang sabihin, alamin mo yung salita niya, basahin mo lagi yung salita niya, katulad ng ginagawa ngayon ng marami sa atin, sa ating home reading. Lalalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Dati, meron ka mga ayaw sundin. Sinasabi sa'yo ng mga kapwa mo na mananampalataya na wag mong gawin yan. Pero ginagawa mo. Pero nung mabasa mo sa Biblia, ay, mali pala yung ginagawa ko. Nung nakita mo na mismo, ikaw mismo ang nakabasa, lumalim ang iyong pananampalataya. Lumalim ang pagkakilala mo sa Diyos. At ang pananampalataya, mga kapatid, na inaalagaan ay ini-exercise o ginagamit. Pag hindi in-exercise ang pananampalataya, hindi lumalakas. At pag hindi ginagamit, ay nanghihina. Kaya yung pananampalataya po natin, mga kapatid, hindi yan simple. Yung pananampalataya ay big deal yan. Malaking bagay yan. Sa mata, lalong-lalo na ng Diyos. At big deal yan sa pamumuhay natin kahit dito sa lupa. At para ang pananampalataya, mga kapatid natin, ay ating maisentro sa Diyos, kailangan natin, mga kapatid, na pasiglahin ang pananampalataya. Paano natin pasisiglahin ang ating pananampalataya? Siyasatin natin, rebisahin natin ang ating pananampalataya tuwing unang araw ng isang linggo. Pagpunta mo rito ng araw ng linggo, tanong mo sa sarili mo, ano ba ang ginawa ko nung nakaraang linggo? Evaluate your faith. Ano ba ang ginawa ko tungkol sa pananampalataya ko nung isang linggo nakaraan? Kailangan siyasatin mo. Magkaroon ka ng evaluation ng iyong sarili. At pagkatapos mong ma-evaluate ang iyong sarili, mga kapatid, gawin ang mga adjustments sa iyong pananampalataya. Nagpunta ka rito sa church, sinamba mo si Lord. Ni-reveal sa iyo ni Lord yung mga mali mong ginawa. At ni-reveal din sa iyo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita kung ano ang dapat mong gawin.
Yung sinabi ni pastor nang galing sa Biblia, hindi ko ginagawa yon. So anong gagawin mo ngayon? I-fine-tune mo yung iyong pananampalataya. Papinuhin mo siya ng papinuhin para yung kalidad ng pananampalataya natin ay tumaas tuwing araw ng isang linggo. Tapos, i-reconcile lang yung pananampalataya sa Panginoon tuwing unang araw din ng isang linggo. Bakit ko nabanggit po yung unang araw ng isang linggo? Bakit doon natin gagawin? Ayan ang binigay sa atin ng panahon ni Lord. Kung kailan binibitawan natin ang lahat at binibigay natin ang panahon natin sa Panginoon. Ang pagpunta sa church sa bawat unang araw ng isang linggo ay panahon para tayo ay maglimi-limi ng ating pananampalataya. Kaya tayo nandito dahil sa ating pananampalataya. Para ang pananampalataya natin ay itutok natin sa Panginoon at dahil doon ay magtatagumpay tayo. Pangalawang malaking bagay na tinuturo po ng Biblia sa atin ngayong umaga ay kailangan po natin, mga kapatid, na tapangan ang ating pananampalataya. Sino dito ang mahilig magkape? Pagka gusto mong hindi makatulog, tapangan mo ang iyong kape. Hindi po ba? Para tumatag ka laban sa antok. Tapangan mo rin ang pananampalataya mo para magtagumpay ka laban sa mundo. Hindi po ba? Huwag mong tapangan ang apog mo. Ang tapangan mo ay ang iyong pananampalataya. Di ba? Hindi pa kapalan ng apog ang pananampalataya. Kundi tinatapangan natin ito para maging matibay ang ating pananampalataya. Sabi po sa Josue 1:9 ay ganito, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Ano po ang ibig sabihin dito ni Lord kay Josue? Of course, ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. Hindi yung pakikipagdigmaan. So, ang sabi ni Lord, tapangan mo ang iyong pananampalataya. At may assurance na sasamahan siya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Mga kapatid dito, paano natin ito i-apply sa ating sarili? Paano natin tatapangan ang ating pananampalataya? Matuto tayong umasa sa Panginoon. Mas umaasa tayo sa Panginoon, mas matapang ang ating pananampalataya. Natandaan nyo, mga kapatid, yung mga moments sa buhay natin na wala na tayong pupuntahan, wala na tayong tatakbuhan. Gipit na tayo, cornered na tayo ng mundo. Wala na tayong pag-asa, ang pag-asa na lang natin si Lord. Nung umasa ka na kay Lord, may problema ka, sabi mo, Lord, hindi ko na kaya yung problema ko, wala akong magagawa rito. Matutulog na lang ako. Bahala ka na sa problema ko. Pag-gising mo, maliwalas na ang iyong pag-iisip. Tumapang na yung pananampalataya mo kasi umasa ka sa Diyos. At nakita mo kung paano yung problema mo na napakahirap, na hindi mo maisip-isip, gasgas na yung utak mo, wala ka pa rin maisip. Nung binigay mo kay Lord, pag-gising mo, solve na ang iyong problema. Kapag umaasa tayo sa Panginoon, nagiging matapang ang ating pananampalataya. At pag matapang ang ating pananampalataya, magtatagumpay tayo laban sa mundo. Kailangan din natin, mga kapatid, na maging listo tayo laban sa kaaway. Sabi po sa unang Korinto 16:13, maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, magpakatapang kayo at magpakatibay. So bukod sa pagiging matapang at matibay ang ating pananampalataya, kailangan listo rin tayo. Dito po nag-a-apply yung mga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin. Yung impluwensya ng sanlibutan. Kalaban natin dito ang mundo eh.
Pag sinabing mundo, ang kalaban natin ay ang kaaway. Pag sinabing kaaway, si Satanas yun at ang kanyang mga kampon. At ang kanilang ginagamit laban sa atin ay ang sanlibutan o yung tinatawag natin na mundo. Kaya kung hindi tayo hasa sa pananampalataya, kung ang pananampalataya natin ay mahina, kung ang pananampalataya natin, mga kapatid, ay hindi matapang, hindi tayo magtatagumpay laban sa mundo. Dapat, mga kapatid, maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano na ba ang mga nangyayari sa paligid natin? Baka magulat na lamang tayo yung nangyayari sa mundo. Isang araw, kumatok sa bahay mo, pumasok sa mundo. Sa bahay mo. Anong ibig sabihin? Yung masamang gawain ng mundo, naging bahagi na ng iyong tahanan. Kaya kailangan maging alisto tayo para hindi makapasok. Maging aware tayo sa mga nangyayari, umiwas agad-agad sa masasamang impluensya. Kahit kaibigan mo yan, kahit sino pa man yan, kung hindi siya magandang impluensya at nakikita mo na ginagamit siya ng kaaway laban sa iyo, talikuran mo yan. Ang sinasabi po natin ay ang mga taga-sanlibutan. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon, ng Bible na maging malupit tayo sa kanila. Talikuran natin yung ginagawa nila. Huwag nating gawin yung ginagawa nila. At maging aware din tayo sa mga kasinungalingan ng dyablo sa pamamagitan ng mga iba't ibang ideolohiya na hindi nagpapasakop sa pananampalataya o hindi nagpapasakop sa Diyos at hindi rin nagpapasakop sa batas. Ano ba yung takbo ng pamumuhay dito sa mundong ito? Huwag po nating gayahin. In conclusion, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtuon o pagsentro ng ating pananampalataya sa Diyos at tapang ng pananampalataya ay maiiwasan natin ang mga balakid ng kaaway para sirain ang ating pamumuhay. Kaya kailangan natin ng matatag na pananampalataya Because the devil is out there to ruin our life, even our future. So kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo magtatagumpay. Remember, the armor of God, the helmet of salvation, the shield of faith. Yung pananampalataya natin kasi pangsanggayan sa mga atake ng away. Kaya kung yung panangga mo, o yung pananampalataya mo ay hindi matibay, tatagos ang mga atake ng kaaway. Yung mga pana na nag-aapoy ng kaaway, na ang ibig sabihin ay mga tukso o pananakit ng kaaway sa atin, tatagos. Kung ang panangga mo ay karton, tatagos yung palaso ng kaaway, di ba? Kaya kailangan maging matatag yan, kung maaari, maging kasing tibay ng titanium. Matibay pero magaang. Ganon ang dapat sa atin maging pananampalataya. Huwag nating sakyan ang mga uso sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag nating sundin ang pamamalakad ng mundo sa lahat ng aspeto ng buhay. Pamumuhay bilang isang pamilya, pamumuhay bilang isang ama, pamumuhay bilang isang ina, pamumuhay bilang isang anak, pamumuhay bilang isang mag-aaral, isang naglilingkod, nagtatrabaho, nagninegosyo. Yung pamumuhay na ganoon ay dapat naayon sa pananampalataya. Kaya yung pamumuhay ng mundo, hindi natin pinaparisan yun. Huwag nating sabihin, kasi lahat sila ganun, ako na lang hindi. Mabuti, kasi sabi sa Biblia sa Romans, I believe Romans 2:12 or 12:2, magbago kayo ng inyong mga pag-iisip. Iba talaga tayo sa sanlibutan. So, para yung ating pananampalataya ay lalo pang tumibay, huwag natin sakyan ng mga uso sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag tayong sunod-sunuran sa dali ng sanlibutan para magtagumpay tayo sa ating pamumuhay espiritual at ating pamumuhay ngayon
at ating future. Nakita po natin na kasalalay ang lahat. Una sa Diyos, and by way of faith to God, nakasalalay din doon ang ating buhay ngayon at ang ating future. Even the future of our loved ones. Even our future eternal life. Kung wala pa tayo sa Panginoon. So mga kapatid, inuulit ko, patapangin po natin ang ating pananampalataya. At i-focus natin ang pananampalataya ngayon sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.